Kabanata 1551. Hindi niya ako nilinlang. Naramdaman din ni Tyr Summers ang dugo sa kanyang katawan na nagsisimulang kumulo, lalo na nang isagawa ang pangalawang anyo ng Seven Blade form na Grafting Thunder. Iba talaga ang pakiramdam kumpara noong nasa loob sila ng Tomb of Sword Madness. Bumalik sa larangan ng layunin, magagawa ni Tyr ang mga paninindigan ng walang pigil na kadalian at hindi maaapektuhan sa anumang paraan. Ngunit ngayon, naramdaman ni Tyr na may mali. Patuloy na kumukulo ang dugo sa kanya habang nagsimulang mamula ang kanyang mga mata. Ito ang nagngangalit na dugo. Nagulat si Tyr. Hindi ba napigilan ang nagngangalit na dugo? Bakit ito muling isa-aktibo ngayon? Sa kanilang kasalukuyang suliranin, hindi nag-overthink si Tyr. Ang marahas na kapangyarihan sa loob niya ay nagsimulang dumagsa hanggang sa ang kanyang mga mata ay umilo na pula ng dugo. 7 blade form, 3rd stance. Paghati sa lupa. Mortal Sword, ang pinakamakapangyarihang bagay sa Realm of Transformation. Sa puntong ito, si Tyr at ang lalaking nakaputi ay pumasok sa isang estado ng siklab. Ang kanilang mga mata ay hindi sa isang tao. Naramdaman din ng Reverend ang pagbabago sa dalawa. Para bang bigla siyang natauhan sa isang bagay nang makita ang kanilang sitwasyon. Sacred Art. Muling sinubukan ng Reverend ang kanyang makakaya upang labanan ang kanilang mga pag-atake. Gayunpaman, ang kanilang lakas ay tumaas ng ilang beses. Kahit na ang Reverend ay halos hindi makatiis. Ang energy barrier na nakapalibot sa Reverend ay nabasag ng dalawa na may matunog na boom. Sa kamay ni Tyr, ang Heavenly Conquering Blade ay naglaslas sa balikat ng Reverend habang ang Sword of Grace sa kamay ng lalaking nakaputi ay tumusok sa kanyang dibdib. Ang Reverend ay nagsimulang bumulwak ng dugo mula sa kanyang bibig. Lumaki ang kanyang mga bisperas habang patuloy na umiikot ang puwersa ng kanyang buhay. Bago siya namatay, ang kanyang tingin ay bumagsak sa Tomb of Sword Madness sa tapat niya, hindi man lang nakilala si Tyr o ang lalaking nakaputi. Parang may nakita siyang figurang nakatayo sa harap ng puntod na kumakaway sa kanya. Sa wakas ay naunawaan na ng Reverend nang muli niyang tingnan na si Tyr at ang lalaking nakaputi. Hindi ako niloko ni Blade Hero. Slaughter. Ang Reverend ay dumura ng isa pang subo ng dugo. Sa wakas, napaluhod siya, ayaw ng kanyang ekspresyon. Ang Reverend ay namatay. Ang alitan sa pagitan nila ni Blade Hero ay sa wakas ay natapos na. Ngunit walang nakakaalam kung sa wakas ay nalaman na niya ang katotohanan bago siya pumasa. Naunawaan na ba niya sa wakas ang pagsusumikap ni Blade Hero sa kanya? Nawala na ba sa wakas ang buhol sa kanyang puso? Kagalang-galang. Nagulat si Ostermore at ang iba pa nang makitang pinatay ni Tyr at ng lalaking nakaputi ang Reverend. Ang grupo ng mga tao ay tumayo at tumalikod upang tumakas. Ang Reverend, na hindi matalo sa kanilang mga puso, ay namatay sa mga kamay ng dalawa. Paano ngang iba sa kanila ay umaasa na makakalaban? Maging si Oster ay nagpapanik na rin. Tuluyan na niyang binitawan ang ideya na magpatuloy sa pakikipaglaban kay Tyr at tumalikod upang tumakas. Dagendong. Isang mabangis na tunog ang lumabas sa bibig ni Tyr. Ang Heavenly Conquering Blade sa kanyang kamay ay namumulaklak na may malamig na kislap ng uhaw sa dugo. Galit na hinabol ni Tyr ang mga tagapag-alaga ng Sacred Association sa kanyang 9 steps to disorientation. Humakbang din ang lalaking nakaputi na may hawak ng Sword of Grace. Ang isang nakakatakot na siklab ng galit ay unti-unting umabot sa katinoan. Isa na lang ang nasa isip nila ngayon, ang pumatay. Hindi nagtagal, naabutan ni Tyr ang isa sa mga tagapag-alaga ng Sacred Association. Napuno ng takot ang mukha ng Guardian nang lumingon siya. Itinaas na ni Tyr ang Heavenly Conquering Blade sa kanyang kamay at ibinaba iyon sa kanya ng isang laslas. Ang tagapag-alaga ng sagradong samahan ay wala man lang lakas na lumaban at naputol sa dalawa sa mismong lugar. Kahit isang segundo ay hindi huminto si Tyr. Sa halip, agad siyang sumugod sa harapan ni Oster. Mahigpit na hinawakan ni Oster ang kanyang golden mace. Umuumbok ang mga ugat na nakaharang sa kanyang mukha. Maingat siyang humakbang pabalik. Sa bawat pag-atres, susundan ni Tyr at isang hakbang pasulong na may hawak na espada. Siya ang Southern Emperor, si Ostermore, na dating nasa pantay na lupain ni Tyr. Bigla siyang nawala ng lakas sa harap ni Tyr. Pulang dugo ang mga mata ni Tyr. Sa sandaling iyon, hindi niya naalala ang sama ng loob sa pagitan nila ni Oster. Isa lang ang nasa isip niya, at iyon ay ang pumatay. Napatay ni Oster si Shonyarn.
Kinailangan niyang mamatay. Bang! Pumalakpak ng malakas si Tyr. Ginamit ni Oster ang Golden Mace sa kanyang kamay para harangin ang kanyang pag-atake. Ngunit, sa ilalim ng napakalaking kapangyarihan ng tunggalian, natalo si Oster. Pinalipad siya ni Tyr. Kakatayo pa lang niya ay muling sumugod si Tyr sa harap niya. Sa sobrang takot ay itinaas na naman ni Oster ang kanyang gintong mace. Ngunit sa sandaling itinaas niya ito, ang Heavenly Conquering Blade sa mga kamay ni Tyr ay naputol sa kanyang braso. Pinutol ni Tyr ang isa sa mga kamay ni Oster at ang Golden Mace. Ang isa pang cleave ay ipinadala sa paglasla sa leeg ni Oster. Nangyari ang lahat sa isang iglap. Sa oras na makapag-react si Oster, nalaman niyang nakahiwalay na ang kanyang ulo sa kanyang leeg. Bumagsak ang katawan ni Oster sa lupa na sinundan ng paggulong ng ulo. Tumalsik ang dugo sa buong Tyr. Wala pang isang minuto, lahat ng 7 tagapag-alaga ng Sacred Association ay napatay ni Tyr at ng lalaking nasa kamay ni White. Ngunit hindi napigilan ang pagkabalisa sa kanilang mga puso. Hindi na sila nag-abala pang bigyang pansin ang mga bangkay na nagkalat sa lupa at nagsimulang tumakbo ng ligaw patungo sa Silent Woods. Nakaupo si Baxter Watt sa Silent Woods na parang isang lumang pine na malalim ang ugat sa gitna ng kakahuyan. Si Tyr at ang lalaking nakaputi ay sumugod kay Baxter ng may malalaking hakbang. Tapos, nung mga 10 metro na lang ang layo nila kay Baxter, bigla na lang siyang nagmulat ng mata. Napansin niya ang isang napakalaking kislap ng espada at lakas ng talim na dumadaloy sa kanya. Ang nakakatakot na kombinasyon ng talim at espada ang pumatay sa Reverend. Walang ekspresyon sa mini Baxter. Sa halip, itinaas niya ang 2 kamay ng sabay at hinawakan ang magkabilaang kislap ng espada at ang enerhiya ng talim sa bawat kamay at bahagyang sumigaw, "Break!" Ang kislap ng espada at ang enerhiya ng talim ay agad na nawala sa kawalan sa mga kamay ni Baxter. Samantala, si Tyr at ang lalaking nakaputi ay nagsimulang umatras. Tumayo si Baxter na nakatiklop ang kamay sa likod at nagsimulang maglakad pasulong. Mayroon pa ring hindi mabilang na mga dahon na patuloy na nahuhulog, ngunit automatiko nilang iniwasan si Baxter at nahulog sa paligid niya. Dahil ang huling martial arts scholar ng Celestial Empire, si Baxter, ay mahigit 100 taong gulang na ngayon, ang kanyang kapangyarihan ay hindi kayang unawain ng marami. Si Tyr at ang lalaking nakaputi ay mukhang mabangis pa rin. Dala ang kanilang mga espada sa kamay, muli nilang sinugod si Baxter gamit ang kanilang napakalaking kapangyarihan. Kabanata 1552. Ang Divine Armas ay inalis. Sa isang iglap, humakbang pasulong si Baxter Watt at agad na tumayo sa harap ng duo. Pagkatapos nito, inilabas niya ang kanyang mga palad at tinapik ang tuktok ng kanilang mga ulo. Isang kakaibang aura ang dumaloy mula sa mga palad ni Baxter patungo sa ulo ni Tyr Summers at sa ulo ng lalaking nakaputi. Kaagad, naramdaman ng dalawa ang panlalamig na sensasyon na dumadaloy mula sa tuktok ng kanilang mga ulo. Hindi nagtagal, bumalik sa normal ang nakakatakot na ekspresyon ng lalaking nakaputi. Samantala, unti-unti ring nawala ang pamumula ng mga mata ni Tyr. Huff-huff. Pagkatapos, parehong si Tyr at ang lalaking nakaputi ay huminga ng mabahong hangin. Ang pag-agos ng kabagabaga na naramdaman nila sa kanilang mga puso ay tuluyan ding naglaho. Sa halip, pareho nilang tinitigan ang matandang nasa harapan nila na may pagtataka. Isang bakas ng mapagkawang gawa ng ngiti ang sa wakas ay lumitaw sa mukha ni Baxter. Nagsimulang magpakilala ang matanda, "Baxter Watt ang pangalan ko. Ako ang huling martial arts scholar sa Celestial Empire. Kiddo, you and my Watt family have quite deep ties. Senior Baxter Watt." Imposibleng ilarawan ang pagkabigla na nararamdaman ni Tyr sa mga oras na ito. Narinig na niya ang tungkol sa mga ginawa ni Baxter kaysa sa isang beses. Kasabay nito, noong siya ay nakipaglaban sa Timog, may mga alamat ni Baxter na inilarawan bilang isang gawa-gawa na figure mula sa mga alamat. Noon, walang ideya ang buong komunidad ng Southern Martial Art kung patay o buhay si Baxter. Personal pang ang pumunta si Sachin Taylor sa Canentine Mansion para malaman ang sagot. Ang sagot sa wakas ay dumating sa liwanag. Ang huling martial arts scholar ng Celestial Empire, si Baxter Watt, ay buhay pa. Bati ni Tyr Summers kay Senior Watt. Para sa uri ng matandang maladyos na figure, gaya ng inaasahan, si Tyr ay napakagalang sa kanya.
Samantala, sumaludo rin ang lalaking nakaputi sa gilid at sinabing, "Greetings, Senior." Tumango si Baxter at nagtanong, "Kumusta ang pakiramdam ninyong dalawa?" Kanina, pinatay ni Tyr at ng lalaking nakaputi ang Reverend gayon din ang 7 tagapag-alaga ng Sacred Association. Kung hindi nakabantay si Baxter sa loob ng Silent Woods na ito, ang dalawa ay maaaring nagdulot ng mas malaking sakuna sa susunod. Ngayong tumahimik na ang lahat, si Tyr at ang lalaking nakaputi ay may matinding takot pa rin. "Senior, bakit bigla tayong mahuhulog sa ganitong kaagresibuhan?" Tanong ng lalaking nakaputi. Sinulyapan ni Baxter ang Sword of Grace na nasa kamay ng lalaking may puti bago niya sinulyapan ang Celestial Blade sa kamay ni Tyr at nagpaliwanag, minsan nabanggit ni Blade Hero na mayroong isang devilishness kapag ang isa ay humawak ng Sword of Grace at Celestial Blade kasama ang 3 Sword Scriptures and the 7 Blade form. Ang sino mang nasa ilalim ng cultivation realm ng demigod na gustong hawakan ang dalawang banal na sandata na ito ay tiyak na agresibo. Nagkatinginan si Tyr at ang kanyang kasama at biglang naalala ang sinabi ng Reverend kanina lang. Binanggit ng Reverend na tumanggi si Blade Hero na ibahagi sa kanya ang Sword of Grace at ang Celestial Blade dahil ang dalawang banal na sandata na ito ay magpapa-agrebo sa mga tao. Gayunpaman, hindi niya iyon pinaniwalaan at naisip niyang tinanggihan siya ni Blade Hero dahil sa pagiging makasarili nito. Ngayon, parang hindi kailanman dinaya ni Blade Hero ang Reverend. Tanong ni Tyr, "Kaya Senior Watt, may dahilan ba para gumawa ka ng espesyal na paglalakbay mula sa Canentine Mansion sa pagkakataong ito?" Walang kamalay-malay, mahigpit na pinisil ni Tyr ang Celestial Blade sa kanyang kamay, habang ang lalaking nakaputi ay mahigpit ding nakahawak sa Sword of Grace sa kanyang kamay. Tiningnan ni Baxter ang reaksyon ng dalawa at hindi napigil ang tumawa. He teased, "You two don't have to be so nervous. Ako, Baxter Watt, never lowered myself to the level of bullying my juniors. Not to mention the good ties share with my Watt family. Now, Tyr, ikaw ay nakoronahan pa nga bilang Summers King ng martial arts community ng Celestial Empire. Tigilan mo na ako, Senior Watt." Nagsulot si Tyr at hiniling sa senior na i-slide ang topic. Pagkatapos, nagpatuloy si Baxter, noong papalapit na ang sakuna ni Blade Hero, partikular niyang pinuntahan ako sa Canentine Mansion. Nakita na niya na mangyayari ang araw na ito. Kapag ang kanyang pamana ay nakuha ng mga inapo sa hinaharap, ang tagapagmana ay dapat munang pumasok sa kaharian ng demigod upang sakupin ang kontrol ng mga banal na sandata. Kaya, ito ang dahilan kung bakit gumawa ako ng isang espesyal na paglalakbay dito mula sa mansyon sa oras na ito. Kasabay nito, ikinaway ni Baxter ang isang kamay niya, at ang malakas na enerhiya ng pagsipsip ay dumating sa kanila. Kahit na mahigpit na hinawakan ni Tyr at ng lalaking nakaputi ang mga sandata sa kanilang mga kamay, nabigo pa rin silang lumaban sa nakakatakot na suction force na iyon. Dalawang swooshes ang narinig. Ang Celestial Blade at ang Sword of Grace sa Tyr at ang lalaking nasa puting kamay ay agad na sinipsip ni Baxter. Ang matandang scholar, na nabuhay ng higit sa 100 taon, ay may hindi maarak na kapangyarihan. Tiyak na tumuntong siya sa kaharian ng demigod. Kaya naman, paanong si Tyr at ang lalaking nakaputi ang makakapareha niya? Senior Watt, may sasabihin pa sana si Tyr, pero itinaas ni Baxter ang kamay para pigilan siya. Sabi ng matanda, "Huwag ka nang magsalita, kiddo. Aalisin ko muna ang Sword of Grace at Celestial Blade sa ngayon. Kapag pumasok ka sa kaharian ng demigod, maaari kang palaging pumunta sa Canentine Mansion sa West Suez upang kunin ito." Tungkol naman sa 3 Sword Scriptures at 7 Blade form, hanggat hindi ginagamit ang mga ito kasabay ng dalawang banal na sandata na ito, hindi ganoon kalaki ang posibilidad na kayong dalawa ay maging agresibo, ngunit huwag na huwag gamitin ito sa pag-iingat. Matapos maipaliwanag ni Baxter ang lahat sa kanila ng malinaw, kinuha niya ang espada at talim habang siya ay nakabilang. He just took a small pace, pero makalipas ang ilang hakbang, tuluyang nawala ang matanda kay Tyr at sa lalaking nakaputi. Nagkatinginan si Tyr at ang lalaking nakaputi na may halong damdamin sa kanilang mga puso at walang imak sa kanilang kalagayan. Para sa kanilang paglalakbay sa puntod ni Blade Hero, inilabas ng dalawa ang Reverend at ang 7 tagapag-alaga ng Sacred Association. Kaya sa isang paraan, naipaghiganti nila si Blade Hero.
Samantala, natapos din ni Tyr si Ostermore at naipaghiganti niya si Sean Yarn. Hindi lang iyon, pagkatapos nilang makapasok sa libingan ni Blade Hero, natanggap din ng duo ang kalahati ng pamana ng Blade Hero, bawat isa pati na rin ang kanyang natatanging kakayahan. Sasabihin pa, malaki ang natamo ng dalawa sa paglalakbay na ito. Ngunit, dahil ang mga banal na sandata, ang Sword of Grace at ang Celestial Blade, ay kinuha ni Baxter, ang dalawa ay nakaramdam pa rin ng pagkabalisa sa kaibuturan. Dude, dumaan na tayo sa apoy at tubig para sa biyaheng ito, pero hanggang ngayon, hindi ko pa nalaman ang pangalan mo. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Tanong ni Tyr. Hindi direktang sinagot ng lalaking nakaputi ang tanong, ngunit sumagot, ngayon, nailigtas mo ang buhay ko sa puntod ni Blade Hero. May utang akong pabor sa iyo. Kung kailangan mo ako, gagawin ko ang lahat para mabayaran ang pabor. We will magkikita ulit tayo balang araw. Pagkatapos sabihin niyon, ginawa ng lalaking nakaputi ang katulad ni Baxter at umalis sa Silent Woods ng napakabilis. Pinagmasdan ni Tyr ang back profile ng lalaking nakaputi habang paalis. Napuno ng panaghoy ang kanyang puso. Bakit lahat ng tao mula sa sinaunang martial arts world na nakilala ko ay estranghero kaysa sa huli? As of now, basically tapos na ang business ni Tyr dito. Kaya naman hindi na siya nagtagal pa. Pagkatapos niyang bumalik sa West Suez mula sa tomb ni Blade Hero, agad siyang nag-book ng flight pabalik sa Con City. Sa paglipas ng panahon, naging abala si Tyr sa mga gawain ng tomb ni Blade Hero. Wala siyang oras para i-video call ang asawa at kausapin ito. Hindi niya binuksan ang kanyang telepono sa buong oras pagkatapos niyang umalis papuntang West Suez. Nang muli niyang buksan ang kanyang telepono, nalaman niyang si Winifred Zia ay nagpadala sa kanya ng napakaraming text. Lumipad na si Winifred papuntang Italy. Binasa ni Tyr ang mga text na may banayad na pagsimangot. Pagkatapos, pinindot niya ang cellphone number ni Winifred at tinawagan ito. Kabanata 1553. Pagbati, Ginang. Honey, hindi nagtagal pagkatapos tumawag si Tyr Summers, boses ni Winifred Zia ang nanggaling sa kabilang dulo ng tawag. Sabay tanong ni Tyr, Winifred, bakit nasa Italy ka? Kailan ka lumipad? Sagot ni Winifred, I flew here 2 days ago. Si Mr. McKay lang tumawag sa akin. Sinabi niya sa akin na ang isang sikat na produkto ay maglulunsad ng isang bagong produkto sa lalong madaling panahon. Ang kanyang kumpanya ay naghahanap ng isang kumpanya na may malakas na background upang makipagtulungan. Ang ating Autumn Field Group ay mahusay na naitatag sa lokal na rehiyon. Ganun pa man, hindi pa tayo ganoon kasikat sa international arena. Samantala, ang isang sikat na produkto ay isang internationally renowned luxury brand. Ang kumpanya ay nagtatamasa ng mahusay na katanyagan sa buong mundo. Dahil ang pangunahing negosyo ng ating Autumn Field Group ay fashion, sa pagkakataong ito, kung makakapag-collaborate kami sa isang sikat na produkto at magkakasamang bubuo ng bagong produktong ito, malaki ang magiging papel nito sa hinaharap na pag-unlad ng ating kumpanya sa international arena. Sa makatuwid, lumipad ako kaagad dito nang matanggap ko ang balitang ito. Siyempre, naalala ni Tyr kung sino si Mikhail. Isa siyang sikat na fashion designer sa buong mundo. Samantala, siya rin ang naging fashion idol na minsang hinangaan ni Winifred. Bago ito, malaki ang naitulong ng lalaki kay Winifred. Sinamahan siya nito sa isang fashion show sa Milan dati. Gayunpaman, maraming aksidente ang naganap sa palabas. Si Tyr ang pumasok para ayusin ang lahat. This time, pumunta ulit si Winifred sa Milan na wala si Tyr sa tabi niya. Nakaramdam siya ng kaunting pag-aalala sa kaibuturan niya. So, he asked, Sweetie, lumipad ka dyan nang wala ako sa tabi mo this time. Kasama mo ba si Achilles? Ngumisi si Winifred at sumagot, Honey, anong iniisip mo? Nandito ako para sa negosyo. Hindi ako sasama sa gyera. Kaya bakit ko isasama si Achilles? Ipinaliwanag ni Tyr, ang Italy ay hindi Celestial Empire. Hindi namin makokontrol ang anumang mga panganib na nagdudulot ng lugar. Kaya dapat sinama mo siya. Chill ka lang. Walang mangyayaring masama. Isa pa, kumuha na ako ng ilang bodyguard, at magpapadala si Mr. McHale ng ilang bodyguards para protektahan din ang kaligtasan ko. Alam ni Winifred, malaki ang ginagawa ni Tyr, at sinubukan niya itong aliwin.
Lilipad ako pabalik kapag tapos na ako dito, 1 linggo lang. Tapos ka na ba sa ginagawa mo? Sagot ni Tyr, oo, tapos na ako. Naipaghiganti ko na ang pagkamatay ni Lolo Sean. Ipinagpatuloy niya, baby, kung makatagpo ka ng anumang problema sa Italia, ang 4 na malalaking pamilya sa Milan at ang pinakamalaking pamilya ng mafia, ang pamilyang Harriet, sa Italia, ay makakatulong sa iyo. Bilang karagdagan, maaari ka ring pumunta sa isang lalaki na nagngangalang Bardo Waters. Siya ang taong namamahala sa Regal Palace sa Italia. Huwag kalimutan. Dapat pumunta sa kanya. Hihilingin ko kay Bardo na dalhin ang mga tao doon para protektahan ka. Sa kabilang dulo ng tawag, hindi nakaimik si Winifred sa inayos ni Tyr. Paano niya dapat ipaliwanag kay Tyr at iparinig ito sa kanya? Ngunit pagkatapos niyang pag-isipan ito, napagtanto niyang walang paraan para makipag-usap kay Tyr. He just cared too much about her, so he would prevent anything from happening to her. Okay. I will go with whatever you say. Just tell Bardo to come to me. Winifred repeated, honey, I have to affirm again that I come here to talk about business, not to start a war. Kaya dapat lumuwag ka kahit kaunti. Mukha ba akong kinakabahan? Sa katunayan, kapag naisip niya ito, ginawa niya ang kanyang sarili ng labis na pagkabalisa tungkol sa mga bagay. Ang kanyang pagkabalisa ay nauugnay sa kanyang karanasan sa panahong ito. Sa pagkakataong ito, tumatakbo na si Tyr, at napapaligiran siya ng panganib sa lahat ng oras. Dahil dito, siya ay madaling kapitan sa lahat ng nangyayari sa paligid niya. Sa katunayan, sa karamihan, ang mundo ay mapayapa pa rin. Karamihan sa mga tao ay namuhay sa kapayapaan at kaligayahan. Paano nagkaroon ng napakaraming panganib na nakatago sa paligid? Sapat na para kay Winifred na kumuha ng mga bodyguard para protektahan siya sa kanyang paglalakbay sa pagkakataong ito. Sweetie, uuwi muna ako. Hihintayin kita sa bahay. Umuwi ka kapag tapos ka na sa iyong negosyo. Miss na kita. Okay. Tumango si Winifred sa kabilang dulo ng tawag at sinabing, I miss you too, hubby. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, sumakay si Tyr sa eroplano para lumipad patungong Con City. Sa oras na ito sa Italia, dinadala ni Mikhail si Winifred upang bisitahin ang pabrika sa punong tanggapan nito. Samantala, ipinakilala rin niya ang ilang nangungunang designer ng brand sa kanya. Bilang nangungunang international na luxury brand, ang halaga ng tatak ay nagkakahalaga ng higit sa 6 na bilyong euro. Kasama sa industriya nito ang pabango, mga luxury goods, damit, alahas, at iba pa. Bawat taon, ang linya ng damit lamang ay maaaring magdala sa tatak ng daan-daang milyong euro ng kita. Nagkataon ding ang industriyang ito ang pinakamahalagang negosyo sa grupo. Nang dumating si Winifred sa ibang bansa sa huling pagkakataon, dumating siya rito bilang isang bagong designer mula sa Celestial Empire. Gumawa siya ng napakagandang disenyo para sa Autumn Field Group. Kaya, natanggap niya ang imbitasyon ni Mikhail sa pamamagitan ng fashion design competition na iyon. Sa pagkakataong ito, iba na ang pagkakakilanlan ni Winifred. Siya na ngayon ang CEO ng isang kilalang grupo sa Celestial Empire, at siya ang susunod na magiging partner ng isang sikat na produkto. Tawag ba iyon ni Mr. Summers? Pagkababa ni Winifred ng telepono, nagtanong si Mikhail sa unang pagkakataon, Miss Sia, parang sobrang in love sa'yo si Mr. Summers. Yeah! Nang banggitin niya si Tyr, parang lovesick ang mukha ni Winifred. Patuloy ni Mikhail, susunod, dadalhin kita upang bisitahin ang paggawa ng aming mga bagong produkto, pati na rin ipakita sa iyo ang ilang mga konsepto ng disenyo. Sa pagkakataong ito, handa na ang aming kumpanya na gawin ang lahat. Makikipagtulungan kami sa labas ng mundo para bumuo ng bagong tatak. Ipagpalagay na ang iyong kumpanya ay maaaring makakuha ng mga karapatan sa pakikipagtulungan, ito ay lubos na makakatulong para sa pagbuo ng iyong Autumn Field Group sa internasyonal na antas. Well, since lumipad na ako dito, natural, I want to secure this cooperation, paliwanag ni Winifred. I am counting on you for everything, Mr. Mikhail. Nakangiting sagot ni Mikhail, you can drop the politeness with me, Miss Zia. Isang karangalan ng isang sikat na produkto na makapagtulungan sa isang malaking kumpanya gaya ng Autumn Field Group sa pagkakataong ito. Gayon din, lubos akong naniniwala sa iyong kakayahan.
Walang alinlangan, ang aming pakikipagtulungan ay magiging kaaya-aya sa hinaharap. Salamat, Mr. McHale, sa pangungulila. Patuloy ni McHale, lumabas ang chairman namin para sa isang business meeting. Bukas na lang siya makakabalik. So, mas marami pang matutunan si Miss Zia tungkol sa kultura para sa araw na ito. Oo naman, Mr. McHale. Sumunod na isinama ni McHale si Winifred para bisitahin ang ibang lugar sa kumpanya. Pagbalik ni Winifred sa hotel pagkatapos kumain, halos alas 7 na ng gabi. Ang parking lot ng hotel ay okupado ng maraming itim na mag-agarang sedan. Wala na ang lahat ng sasakyang sibilyan na nakaparada dito. Kasabay nito, sa paligid ng hotel, isang lalaking nakaitim, nakasuot ng itim na suit at headset kada ilang metro. Bawat isa sa kanila ay may solemn na ekspresyon sa kanilang mukha. Medyo nagulat si Winifred at nagtaka kung ano ang nangyari dito nang makakita siya ng ganoong line-up. Kabanata 1554. Ang pakikipagtulungan ng Gucci. Nakilala na ni Winifred Zia ang lalaking ito dati. Siya ay walang iba kundi ang punong guro ng mga gawain ng Regal Palace, ang Bardo Waters. Dati, nang dumating si Winifred para lumahok sa Fashion Week, sadyang pinahirapan siya ng pamilya Rossi. Ang lalaking ito ay kabilang sa mga taong natagpuan ni Tir Sommers na tumulong sa kanya. Pagbati madam, ako si Bardo Waters. Ang taong namamahala sa mga gawain ng Regal Palace. Simula ngayon, ako na ang bahala sa personal mong kaligtasan. Hello, kamusta? Nagmamadaling inabot ni Winifred ang kanyang kamay at sinabing, pumunta ako dito para pag-usapan ang tungkol sa pakikipagtulungan sa negosyo. Actually, hindi mo kailangang gawing seryoso ang lahat. Nagmamadaling sumagot si Bardo, madam, ang iyong personal na kaligtasan ay hindi mabibili ng halaga. Maaari kang mapahamak sa anumang paraan. Kung sino man ang gustong manakit sa iyo, ang taong iyon ay kailangang tumapak sa aking patay na katawan. Natahimik si Winifred sa pahayag na iyon. Hindi niya alam kung paano kakausapin si Bardo tungkol dito. Kaya sa huli, nagpasya siyang sumuko. Ang lahat ng mga lalaking ito ay kabilang sa Regal Palace. Ngunit, dahil si Bardo ang punong guro, nang dumating ang asawa ng Palace Master sa kanyang lupain, hindi kakayanin ni Bardo ang responsibilidad kung may mangyari sa kanya. Dahil sa kaso, lahat ay may tungkuling gampanan. Kaya naman, kung ipipilit ni Winifred na umalis si Bardo ngayon, mahihirapan siya. Nang bumalik si Winifred sa hotel room, muli siyang nag-video call kay Tir Sommers. Si Tir ay bumalik sa Con City. Siya ay nasa bahay at nilalaro ang dalawang maliliit na bata. Nagreklamo si Winifred sa telepono na si Tir ay gumawa ng napakalaking kaguluhan, ngunit ang kanyang asawa ay matatag sa kanyang paninindigan. Sinabi niya na mas mahusay na maging ligtas kaysa magsisi. Ayaw niyang maharap ang asawa sa anumang panganib sa labas. Pagkatapos ng tawag, maagang natulog si Winifred. Ang hotel ay binabantayan ng mga tauhan ni Bardo, 24 na oras sa isang araw. Sa katunayan, pagkatapos matanggap ni Bardo ang abiso, nagpadala siya ng isang tao upang kunin ang buong hotel. Ang ibang mga bisita ay inanyayahan na lumipat sa ibang mga hotel. Sa ngayon, si Winifred lang ang pinagsilbihan ng buong hotel. Kinaumagahan, inihatid siya ni Bardo kasama ang isang kotse at ang kanyang propesyonal na abogado sa punong tanggapan ng produkto. Sa kalapitan ng sasakyan, isang makabuluhang bilang ng mga bodyguard ang lihim na nagpoprotekta sa kanya. Bumalik na ang amo ng isang sikat na produkto. Inaasahan niya ang pagdating ni Winifred sa opisina sa headquarters ng kumpanya kaninang madaling araw. Bagamat nagkataon ang nangungunang luxury company, ang impluwensya nito ay hindi maihahambing sa Regal Palace. Dati, nang dumating si Winifred para lumahok sa fashion show, ang lokal na Rossi ay pinahirapan siya ng pamilya. Noon, walang magawa tungkol dito. Nang maglaon, ginamit ni Tir ang kapangyarihan ng Regal Palace upang humingi ng tulong sa iba pang 4 na dakilang pamilya ng Milan at sa nangungunang pamilya ng mafia, ang pamilyang Harriet, upang malutas ang usapin. Masasabi ng isang tao mula sa insidente ay may impluwensya lamang sa mga aspeto ng negosyo. Sa ibang aspeto, mas mababa sila kumpara sa Regal Palace. Gayun din, ang pagkakakilanlan ni Winifred bilang asawa ng Palace Master ng Regal Palace ay hindi nalihim sa isang sikat na produkto. Kaya naman, maging ang namamahala sa kumpanya ay humanga sa kanya.
Miss Zia, nandito ka na pala. Nang makitang lumabas ng sasakyan si Winifred ay agad na naglakad si Mikhail papunta sa kanya. Sa likod ni Mikhail ay isang lalaki sa edad na 50 at isang blonde na babae sa edad na 30. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay si Clint, ang chairman ng kumpanya. Samantala, ang blonde ay si Davina, ang project manager sa pagbuo ng bagong produkto. Mabilis ding naglakad si Winifred papunta sa tatlo. Pakilala ko kayong lahat. Ito si Mr. Clint. Siya ang chairman ng Gucci at executive president ng grupo. Samantalang si Miss Davina ang namamahala sa bagong produkto na ay develop ng aming kumpanya. Paano mo gagawin? Sabay-sabay na inilahad ni Winifred ang kanyang kamay sa dalawa at sinabing, "Nice to meet you both." Marami na tayong narinig tungkol kay Miss Zia. Agad ding naglahad ng kamay sina Clint at Davina para batiin si Winifred. Sana ay magtulungan si Gucci at ang iyong kumpanya. Nais kong magkaroon tayo ng magandang kooperasyon. Sigurado yan. Miss Zia, samahan mo naman ako sa loob. Sa mainit na paanyaya ni Clint, sinundan sila ni Winifred at ng kanyang mga kasamahan sa punong tanggapan ng Gucci. Samantala, iniwan ni Bardo ang mga lalaking dinala niya upang hintayin sila sa labas upang samahan si Winifred sa gusali. Kung sa bagay, ang ginawa ni Bardo ay walang galang kay Gucci. Tutal nandoon sila sa headquarters ng kumpanya. Gayunpaman, kinailangan ni Winifred na magdala ng bodyguard kasama niya sa gusali. Maliwanag na hindi nila pinagkakatiwalaan ang sistema ng seguridad ni Gucci. Ngunit, dahil alam na ni Clint at ng iba pa ang pagkakakilanlan ni Bardo, wala silang lakas ng loob na magsalita. Pumunta ang grupo sa pinakamataas na palapag ng gusali at pumasok sa opisina ng chairman. "Please have a seat, Miss Zia." Magalang na iniaya ni Clint kay Winifred na maupo sa sofa habang si Davina naman ay nagsalin agad ng isang basong tubig kay Winifred. "Miss Zia, gusto ni Gucci na bumuo ng isang bagong tatak sa susunod. Ang tatak na ito ay pangunahing nakatuon sa negosyo ng fashion. Gayon din, ang proyekto ay kasangkot sa mga branded na bag at alahas. Dahil ito ay kasangkot sa isang napakalaking pamumuhunan, nais naming makahanap ng isang makapangyarihang kumpanya para sa kooperasyon. Kung ang proyektong ito ay lalabas bilang isang tagumpay, ang tatak na ito ay makakamit ang katanyagan nito sa buong mundo sa loob ng 2 taon." "Okay." Tumango si Winifred. Sa sandaling ito, ang kanyang pangunahing inaalala ay hindi tungkol sa pera ngunit upang matiyak ang pakikipagtulungan. Kapag ang isang international na luxury brand tulad ng Gucci ay nagnanais na mag-recruit ng isang kasosyo, ang kumpanya ay tiyak na makakaakit ng maraming mga internasyonal na tatak sa proyekto. Gayunpaman, pinalawak lamang ng tatak ang pagkakataon sa Autumn Field Group. Ang pangunahing dahilan ay dahil sa rekomendasyon ni Mikhail at sa kapangyarihan ng Regal Palace. Ang bagong brand ay magtatali sa Autumn Field Group sa Gucci. Ito ay katulad ng hari ng industriya. Para sa proyektong ito, sinasama ni Gucci ang Autumn Field Group para magkaisa ang layunin. Para sa Autumn Field Group, tutulungan ng korporasyong ito ang kumpanya na makuha ang lahat at walang mawawala. Iyon mismo ang hinahabol ni Winifred. Kinuha na ni Davina ang kontrata at magalang na ibinigay kay Winifred. She said, "Miss Zia, you can have a look at the contents of this contract. If there is no problem on your side, we can sign it anytime. If your company is serious to cooperating with, we have put down the amount ng pamumuhunan sa loob ng kontrata, at nakalista rin ito kung paano namin gagamitin ang mga pondo." Okay. Tinanggap ni Winifred ang kontrata at napagtanto na ang buong kasunduan ay nakasulat sa Italyano. Sa kabutihang palad, mayroong isang kopya na isinalin sa Ingles na kasama nito sa ilalim. Hindi siya nagmamadali at naglaan ng kanyang oras upang pag-aralan ang kontrata sa kanyang abogado. Magkasama, halos 1 oras silang nag-usap tungkol sa mga term. Okay naman ang kontrata. Matapos nilang alamin ang lahat ng detalye ng kontrata, isinara ni Winifred ang kontrata at nakangiting sinabi kay Clint at sa iba pa, "Kaya nga, ang inisyal na puhunan na 300 milyong euro ay medyo malaking halaga." Sumagot si Clint, "Sa katunayan, ang 300 milyong euro ng paunang puhunan ay medyo malaki. Ang proyekto ay mangangailangan ng mas maraming pamumuhunan sa huling yugto. Ang iyong kumpanya ay kailangang mamuhunan ng kabuoang 800 milyong euro sa kabuuan."
Kabanata 1555. Pumirma sa kontrata. Nang maglaon, muling inilipat ni Clint ang paksa at buong kumpiyansa na nagpahayag, gayunpaman, masisiguro namin na sa loob ng 5 taon, mababawi ng iyong kumpanya ang lahat ng gastos. Itinago ni Winifred Zia ang kanyang baba gamit ang kanyang kamay na para bang tinitimbang niya ang pros and cons ng proposal. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakipag-ayos si Winifred sa gayong napakalaking deal sa negosyo. Bago bumalik si Tir Sommers, malamang na hindi niya pinangarap na balang araw ay makakasama niya ang chairman ng Gucci at makapagsagawa ng isang business deal na nagkakahalaga ng halos $6 na bilyong gamit ang tatak. Minsan ay takot na takot si Winifred na gawin ang ganitong bagay, ngunit matagal na siyang na-transform sa isang mas magandang bersyon ng kanyang sarili mula nang manatili siya kay Tir. Lalo na pagkatapos niyang maranasan ang insidente sa Thailand, ang estado ng kanyang isip ay matagal nang naging kasing tibay ng bato. Babae siya ng hari, kaya dapat maging reyna ang ugali niya. Walang problema. Agad na inilabas ni Winifred ang panulat na ginamit niya sa pagpirma ng mga dokumento mula sa kanyang bulsa at pinirmahan ang kanyang pangalan sa kontrata. Pagkatapos, itinatak ng abogado sa tabi niya ang selyo ng Autumn Field Group sa papel. Nang makitang masiyadong kumilos si Winifred, maging si Clint ay medyo nagulat. Ito ay isang pamumuhunan na nagkakahalaga ng halos 800 milyong euros, ngunit kakapirma pa lang niya ng kanyang pangalan sa kontrata ng ganoon na lamang. Sigurado ka bang hindi mo na kailangang pag-isipan pa iyon, Miss Zia? Nakangiting sagot ni Winifred, I have faith in your company's ability at mas naniniwala ako kay Mr. McHale. Maingat kung binasa ang bawat artikulo sa kontratang ito, kaya ano pa ang dapat isaalang-alang. Kung maglalaan ako ng oras para isaalang-alang ang araw na ito at babalik bukas, magiging isang hakbang ako sa likod ng iba. Kung ang pagtutulungang ito ay aagawin ng ibang kumpanya, hindi ba't hindi iyon sulit para sa akin? Parehong hindi napigilan ni Clint at Davina na magbigay ng thumbs up kay Winifred. Karapat-dapat kang maging asawa ng Palace Master ng Regal Palace. Isa kang babae na hindi mababa sa sinumang lalaki. I find your boldness admirable. With that, kinuha din ni Clint ang official seal ni Gucci at itinatak sa kontrata. Sumunod, tumayo siya at inabot ang kamay kay Winifred at sinabing, Miss Zia, then I hope we have a pleasant cooperation. Masaya akong makipagtulungan sa iyo. Matapos mabuklad ang negosasyon sa negosyo kasama si Gucci, personal na dinala ni Clint si Winifred sa paglilibot sa punong tanggapan ng kumpanya. Nakipagpalitan din siya ng maraming ideya sa kanya tungkol sa daloy ng trabaho ng tatak at pilosopiya ng disenyo nito. Noon lang napagtanto ni Winifred na si Clint pala ay isang top fashion designer. Siya ay may mahusay na mga tagumpay sa disenyo ng fashion at nilagyan din ng mga solidong kakayahan sa disenyo sa iba't ibang alahas at bag. Hindi ganoon kalayo si Clint sa paghahambing ng kanyang mga kakayahan sa disenyo sa dalawa pang nangungunang designer nina Gucci, McHale at Davina. Pagkatapos ng tour, niyaya ni Clint si Winifred para mananghalyan. Nang umalis ang grupo sa Gucci pagkatapos kumain, pasado 2:00 na ng hapon. Sa kabuuan, ang paglalakbay na ito ay lubhang kapakipakinabang kay Winifred. Sa kanyang pagbabalik, siya ay nagtatrabaho sa pagtunaw ng iba't ibang mga ideya ni Clint. Ma'am, babalik na po ba tayo ngayon sa hotel? Si Bardo ang nasa likod ng manibela, at tinanong niya si Winifred kung sino ang nakaupo sa likurang upuan. Tumango si Winifred at sinabing, gusto ko na sanang bumalik sa hotel at kunin ang mga bagahe ko. 11:00 na ang biyahe ko para makauwi ngayong gabi. Nagulat si Bardo at nagtanong, Madam, bakit ka ba nagmamadali? Sagot ni Winifred, ngayong pumirma na ako ng kontrata kay Gucci, maraming bagay ang kailangan kong paghandaan para sa susunod na hakbang. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa aming grupo na makapasok sa internasyonal na arena. Ayokong mag-aksaya ng kahit 1 minuto dito. Okay, hindi na nag-usisa pa si Bardo. Siya rin ang may pananagutan sa maraming negosyong nasa ilalim ng kanyang pangangalaga, kaya naiintindihan niya na minsan, mas mahalaga ang oras kaysa ginto sa isang negosyante. Pagdating nila sa hotel ay binabantayan pa rin ito ng maraming lalaking nakaitim. Pagkabalik ni Winifred sa hotel at pag-impake ng mga gamit ay nagpahinga muna siya saglit. Pagkatapos, humigit kumulang 7:00 ng gabi, naghapunan siya sa hotel.
Pagkatapos noon, bumalik siya sa kanyang silid upang tawagan si Tyr at sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang pagbabalik sa Celestial Empire ngayong gabi. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit nagmamadaling bumalik si Winifred ng sabik na sabik ay hindi lamang dahil sa trabaho. Ang isa pa niyang dahilan ay gusto niyang makita si Tyr ng mas maaga. Tumagal ng 12 oras ang paglipad mula Italy patungong Celestial Empire. Kaya, kahit na umalis siya ngayong gabi, hindi siya makakarating sa Celestial Empire hanggang bukas. Dahil dito, ayaw niyang mag-aksaya ng maraming oras. Pagkatapos niyang makipag-chat kay Tyr, halos alas 8 na ng gabi. Pagkatapos, inilabas ni Winifred ang kanyang bagahe at naglakad palabas ng hotel sa yakap ng kanyang abogado at isang assistant. Hinihintay na siya ni Bardo sa sasakyan sa pasukan. Kaya sumakay si Winifred sa kotseng minamaneho ni Bardo. Samantala, ang iba pa niyang kumpanya ay sumakay sa isa pang sasakyan at tinungo ang direksyon ng airport. Mr. Waters, maraming salamat sa iyong pagsusumikap sa huling 2 araw. Nagpasalamat si Winifred kay Bardo nang makapasok siya sa sasakyan. Namangha si Bardo. Nagmamadali siyang sumagot, Madam, tungkulin naming protektahan ang iyong kaligtasan. Kung tutuusin, ayaw ni Bardo na magtagal dito si Winifred dahil kailangan niyang pasanin ang responsibilidad nito sa bawat dagdag na segundong pananatili niya rito. Bukod dito, ang babaeng ito ay asawa ng Palace Master ng Regal Palace. Sa makatuwid, kung may nangyari sa kanya, hindi kakayanin ni Bardo ang kahihinatnan kahit na ano. So, abot langit ang pressure ni Bardo. Sa kabutihang palad, malapit nang umalis si Winifred, basta't ligtas siyang ihatid sa paliparan, at ipinadala niya ang kanyang eroplano palabas sa bansa gamit ang kanyang sariling mga mata. Pagkatapos, ang kanyang misyon ay itinuturing na natapos. Naglatag na ng plano si Bardo. Pagkatapos niyang paalisin si Winifred, kinailangan niyang kumuha ng 10 blunts para samahan si Hin at mailabas ng maayos ang stress. Humandar na ang sasakyan papuntang airport. Hindi magaling magsalita si Bardo. Naramdaman din ni Winifred na wala itong masabi sa kanya. Sa huli, medyo naging mapurol ang atmosphere sa loob ng sasakyan. Madam, gusto mo bang makinig ng magaan na musika? Ang iyong flight ay higit sa 10 oras mamaya. Kahit na ito ay isang klase ng negosyo, ito ay nakakapagod din. Kaya marahil, maaari kang makinig sa ilang magaan na musika ngayon at magpahinga sandali. Okay. Tumango si Winifred at sinabing, magandang ideya yan. Kaya, naglagay si Bardo ng CD at nagpatugtog ng magaan na musika para matulungan ang mga tao na makapagpahinga sa sasakyan. Hindi nagtagal, dahan-daang nakatulog si Winifred. Karaniwan, ang paliparan ay itinayo sa malayo sa lungsod upang maiwasan ang sasakyang panghimpapawid na makagambala sa iba't ibang mga signal. Kaya naman, medyo natagalan si Bardo para ihatid si Winifred sa airport. Hindi alam kung kailan nakatulog si Winifred. Bigla siyang nakarinig ng kalabog na sinundan ng marahas na panginginig ng sasakyan. Anong nangyayari? Nagising siya mula sa kanyang pagtulog at nakita niya ang isang SUV na nakaparada ng paalang sa highway. Malubhang nabangga ang kanilang sasakyan ng isang SUV na iyon. Kabanata 1556. Ang mga asasin. How did you drive? Galit na ibinaba ni Bardo ang bintana ng sasakyan at umungol sa kotseng nasa harapan niya. Ang buong front hood ng kanyang sasakyan ay ganap na na-deform. Hindi siya nag-aalala tungkol sa kanyang sasakyan, ngunit ang aksidente ay maantala ang pagsakay ni Winifred Zia sa eroplano. Halos 3 kilometro ang layo nila sa airport. Gabi na noon, at walang anumang mga gusali sa malapit. Nakakatakot na masangkot sa isang aksidente sa sasakyan sa ganoong lugar. Hindi sumagot ang driver ng SUV. Hindi man lang nag-abalang ibinaba ang bintana ng sasakyan ng taong iyon. Sa sandaling inilabas ni Bardo ang kanyang ulo, isang masamang pakiramdam ang biglang dumaloy sa kanyang buong katawan. Ano ito? Sa kanyang matalas na kamalayan sa panganib, binawi ni Bardo ang kanyang ulo ng hindi malay. Boom! Isang muffled sound ang umalangaw-ngaw sa dilim. Biglang sumabog ang SUV mula sa tapat nila at naging bola ng apoy. Si Bardo ay pinaputukan sa bintana mula sa driver's seat. Sa kabutihang palad, mabilis na naiwasan ni Bardo ang bala na iyon. Kung hindi, ang putok na iyon ay maghahatid sa kanyang kamatayan. Mga asasin.
Mabangis na tumibok ang puso ni Bardo. Si Winifred Zia, nasa backseat, ay hindi rin maiwasang kabahan. Madam, yumuko kadali. Huwag mong buksan ang pinto ng sasakyan, bilin ni Bardo kay Winifred, habang siya rin, sabay baba ng katawan. Kasabay nito, napagtanto din ng bodyguard sa sasakyan na nasa likuran nila na wala na ang sitwasyon. Kaya naman, sinabihan nila ang ibang pasahero sa loob ng sasakyan na mabilis na mag-dock. Bukod dito, hindi limitado sa dalawang ito ang mga sasakyang nakatalaga sa pag-escort kay Winifred sa paliparan ngayong gabi. May 4 o 5 sasakyan na sumusunod sa kanila ilang daang metro sa likuran. Ang lahat ng iyon ay mga piling mandirigma na pinili ni Bardo. Nang makita ang sitwasyon sa unahan nila, ang mga nasa sasakyan sa likod ay kinabahan din. Gayunpaman, hindi na sila nag-atubili pa habang nagmamaneho sila sa kanilang direksyon sa pinakamabilis na bilis. Gayunpaman, tulad ng pagmamaneho ng bodyguard ni Bardo sa kotse patungo sa kanyang gilid. Ilang sasakyan ang biglang sumugod mula sa dalawang dumaraan na kalsada sa gilid at pinahinto ang mga sasakyang ito sa kanilang mga landas. Mga asasin sila. Kumanda kayong lumaban, lahat. Sabay-sabay na binunot ng mga elite bodyguard ng Regal Palace ang mga baril na dala nila. Pagkatapos, sa dilim ng gabi, sumiklab ang isang matinding labanan ng baril. Si Bardo, sa front seat, ay naglabas din ng submachine gun sa ilalim ng kanyang upuan ng kotse. Hindi siya naglakas loob na ilabas ang kanyang ulo sa sasakyan bagkos ay itinutok niya ang kanyang sandata sa labas at nagpaputok ng isang putok ng bala. Dag-itat-itat-itat. Isang matinding labanan ng baril ang naganap. Dahil sa gabi, hindi ganoon kaliwanag ang mga streetlights sa magkabilang gilid ng kalsada. Mayroon lamang silang mga headlight ng kotse para sa pag-iilaw. Kaya't ang magkabilang panig ay hindi man lang nagkaroon ng malinaw na pagtingin sa hitsura ng kanilang mga kalaban, ngunit ang labanan ng baril ay natapos sa isang random na pagsabog ng mga bala. Mula sa simula hanggang sa katapusan, tumagal lamang ang magkabilang panig ng 1 minuto o higit pa. Sa oras na ito, naubusan na ng bala ang baril ni Bardo, gayon din ang mga kalaban niya. Sa pangkalahatan, hindi masyadong maraming nasawi ang magkabilang panig. Gayunpaman, kung minsan sa labanan, ang mga malamig na armas ay mas mapanganib kaysa sa mga baril dahil maaari itong magdulot ng mas maraming pagkamatay. Nang tumingin si Bardo kay Winifred sa kanyang likuran, nagtanong ito, "Madam, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba?" Parang napakalma ni Winifred. Mukhang hindi siya nagpanik habang sinabing, "Okay lang ako, pero bakit biglang sumugod ang isang grupo ng mga tao ng kung saan? Ako ay walang kaalam-alam tulad mo." Natagpuan din ito ni Bardo na kakaiba. Sa pangkalahatan, ang impluwensya ng Regal Palace ay hindi kapanipaniwala. Hindi lamang ang 4 na dakilang pamilya ang nasa Milan, kahit na ang pinakamalaking organisasyon ng mafia, ang pamilyang Harriet, ay nagpapanatili din ng magandang pakikipagtulungan sa Regal Palace. Kumbaga, walang lalaban sa Regal Palace. Kaya, saan nagmula ang grupong ito ng mga tao? Habang naguguluhan pa rin si Bardo, nanggagaling sa unahan ang tunog ng mga yabag. Sa oras na ito, hindi na siya makapagtago. Kaya, inilabas niya ang isang maikling talon mula sa drawer sa upuan ng pasahero. Bardo said, "Madam, you should stay inside the car. Please rest assured that we will protect you with our lives." Dahil doon, sinipan ni Bardo ang pinto ng sasakyan at lumabas ng sasakyan. Habang ang dalawang bodyguard na nag-okupa sa sasakyan sa likod ay lumabas din kasama si Bardo. May nakita silang 4 na lalaking naka-black leather jacket sa harapan nila. Nakasuot ng skull print mask ang mga assassin na iyon para hindi makita ang kanilang mga mukha. Gayunpaman, hindi lamang sila ang nakakita sa 4 na ito. Nakita din sila ng mga bodyguard sa likod. Sila ay kinupkob ng mga lalaking nakasuot ng itim na leather jacket, skull print mask, at may dalang saber. Hindi nila masabi kung saan eksaktong nagmula ang mga taong ito. "Sino ka?" Kumunat ang noo ni Bardo sa mga taong ito at malamig na sinabi, "Mga miyembro tayo ng Regal Palace. Kaya umalis ka sa harapan ko kung wala kang death wish." Gayunpaman, hindi kumpiyansa si Bardo sa kanyang mga salita. Kung maaga silang tambangan ng kanyang kalaban, dapat ay nalaman na nila ang kanilang pagkakakilanlan bago ito. Dahil sa kanilang hitsura, ang pag-atake na ito ay dapat para sa kanila.
Kaya, sa oras na ito, ang pangalan ng Regal Palace ay hindi sapat upang takutin ang kanyang mga kalaban. Walang sinabi ang kanyang mga kaaway. Sa oras na ito, itinaas na nila ang saber sa kanilang mga kamay at tumama sa tagiliran ni Bardo. Agad na nagsimula ang pagpapalitan ng malamig na sandata. Kahit na ang kanilang mga kaaway ay nakasuot ng mahiwagang kasuotan, ang kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay hindi ganoon kalakas. Dahil si Bardo ang punong guro ng Regal Palace, natural, siya ang nangungunang elite ng Regal Palace. Ang kanyang kapangyarihang panlaban ay pangalawa lamang sa 18 general ng Regal Palace. Bago ito, ipinadala ni Tyr Summers ang cultivation technique ng sinaunang martial arts world pabalik sa Regal Palace. Matapos malaman ng mga hari at general ng Regal Palace ang mga diskarteng iyon, ipinasa nila ito sa senior executive sa loob ng organisasyon. Samantala, nakakuha din si Bardo ng isa o dalawa. Bagamat hindi pa niya naaabot ang Realm of Transcendent, isang hakbang na lang siya mula sa kaharian. Ang isang mandirigma na may kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay itinuturing na cream of the crop sa mortal na mundo. Sabay-sabay na sinugod ng 4 na lalaki si Bardo, ngunit isa-isa silang natalo ni Bardo na may hawak na maikling talam sa kamay. Hindi nagtagal, natapos na niya ang isa sa kanila, habang ang 2 pang bodyguard ni Bardo ay sumugod din at ibinagsak ang isa pa sa lupa. Hindi rin nagtagal ang labanan sa likod nila. Ngunit, dahil dinala ni Bardo ang mga elite sa ilalim ng kanyang utos kasama niya ngayon, hindi na nila kinailangan ng maraming pagsisikap para patayin ang mga assassin na iyon at dalhin sila sa lupa. Nang matapos ang laban, huminga ng malalim si Bardo. Sa wakas, ang buong pangyayari ay higit na takot kaysa pinsala. Gayunpaman, tatalikod na sana siya at babalik sa sasakyan, biglang umalangaw-ngaw ang mga yabag sa kanyang paligid. Meron pa ba? Agad na nag-igting ang nerbiyos ni Bardo. Pagkatapos, nakita niya ang isang makabuluhang bilang ng mga figure na biglang scurry out mula sa lahat ng sulok. Mayroong hindi bababa sa 100 sa kanila. Lahat, magtipon kayo dito at bantayan ninyo ang ginang, malakas na sigaw ni Bardo. Lahat ng bodyguards ay sumugod sa kanya sa pinakamataas na bilis. Kinubkob ng grupo ng mahigit 200 ng mga kaaway ang 2 sasakyan na pag-aari ni Winifred at iba pa. Pagkatapos noon ay kinakabahan silang tumingin sa kanilang paligid. Isang napakalaking bilang ng mga lalaking nakaitim na kasing kapal ng huckleberries ang lumitaw. Lahat sila ay naka-black leather jacket, nakasuot ng skull print mask, at carry saber sa kanilang mga kamay. Kabanata 1557. Takbo. Madam. Lahat ng mga lalaking ito ay nakadamit at nakaayos. Maging ang kanilang mga figure ay kapansin-pansing magkatulad. Sa gabi, para bang ang mga imahe ng mga taong ito ay ginagaya pagkatapos ng parehong tao. Ang nakamamatay na aura mula sa kanilang mga katawan ay walang hangganan. Mahigit 100 assassin na nakaitim ang dumating sa kanila mula sa lahat ng panig. Lahat ay uhaw sa dugo. Protektahan ang ginang. Sigaw ulit ni Bardo Waters. Lahat ng mga bodyguard sa paligid niya ay itinaas ang mga armas sa kanilang mga kamay. Kahit na nalampasan ng kanilang mga kaaway ang kanilang koponan ng 5 beses, wala ni isa sa kanila rito ang natakot. Wala sa mga miyembro ng Regal Palace ang isang whim. Atake! May gumawa ng gesture sa kabilang side bago sumugod ang mga assassin na ito patungo kay Bardo at sa kanyang mga kasama. Nagsimula na naman ang laban. Ang ikalawang batch ng mga manlalaban ay katulad ng unang batch. Bagamat hindi marami sa kanila ang mahuhusay na manlalaban, masasabi ng isa sa kung paano sila lumaban na marami ang hindi dumaan sa maraming propesyonal na pagsasanay sa labanan. Sa makatuwid, madaling makayanan sila ni Bardo at ng iba pa. Ngunit, pagkaraan ng ilang oras, si Bardo at ang iba ay nagsimulang makaramdam ng pagod sa ilalim ng mga alon ng pag-atake ng kalaban. Ang kanilang bilis at lakas ay makabuluhang nabawasan habang ang kanilang mga kaaway ay sumusulong sa kanila, alon sa alon. Unti-unting namamatay ang mga kasamahan ni Bardo. Makalipas ang mga 5 o 6 na minuto, napagtanto ni Bardo na 3 o 4 na miyembro na lang ang natitira sa kanyang tabi. Ano ito? Mabangis na pinunasan ni Bardo ang dugo sa kanyang mukha. Pagkatapos, nagpakawala siya ng galit na galit at sumugod sa kanyang kaaway na parang isang mabangis na hayop. Ikinumpas niya ang maikling talam sa kanyang kamay at sabay-sabay na pumapatay ng isang kaaway.
Sa mismong sandaling ito, isang malabong puting liwanag ang lumitaw sa talim ni Bardo. Kasabay nito, isang alon ng masiglang enerhiya ang biglang lumundag mula sa kanyang katawan. Mapusok na pumutok ang putok ng masiglang enerhiya na iyon at agad na napawi ang pagod na nararamdaman niya. Sa matinding labanang ito, si Bardo, na sa una ay isang hakbang ang layo mula sa Realm of Transcendence, ay talagang lumagpas sa hadlang at naging isang tunay na Transcendence Warrior. Muli, naramdaman niyang biglang napuno ng kapangyarihan ang kanyang katawan. Sa sandaling ito, tila hindi namamalayan ng lalaki ang pagod na bumabalot sa kanyang katawan. Ang kanyang bilis at lakas ay lubos na pinahusay. Bawat indayog ng kanyang talim ay sinasalitin ng kislap ng liwanag. Nang makita ang eksena, maraming mga kaaway ang nagsimulang makaramdam ng takot. Sa isang iglap, napatay ni Bardo ang 7 o 8 kaaway ng sabay-sabay. Sa huli, pinilit niyang pabulaykin ang 12 ng mga kaaway sa kanyang sarili. Nagkatinginan lang yung mga fighters na yon. Walang nangahas na sumulong upang salakayin si Bardo, sapagkat alam nila sa kanilang mga puso na kung sino man ang maglalakas loob na sumulong ng hindi nag-iisip, ang taong iyon ay mawawala ng buhay. Mahigpit na hinawakan ni Bardo ang maikling talim sa kanyang kamay. Naramdaman niya ang hindi maipaliwanag na kasiyahan na bumalot sa kanyang puso. Malamig niyang tinitigan ang mga kalaban na nasa harapan niya at malamig na binalaan ang mga ito, kung ayaw ninyong mamatay, mas mabuting mawala na kayo ngayon. Kung wala si Winifred sa sasakyan ngayon, pakiramdam ni Bardo ay gustong magsimula ng killing spree. Gayunpaman, kailangan niyang protektahan si Winifred, kaya tiyak na hindi siya maaaring kumilos ng walang ingat. Ang natitirang ilang 12 ng mga kaaway ay hindi nang ahas na sumulong, ngunit hindi rin sila umalis. Ang magkabilang panig ay biglang nahulog sa isang kakaibang pagkapatas, ngunit ang awkward na katahimikan ay hindi nagtagal bago ito binasag ng isang boses. Isang bangkos ng basura. Paano kayong lahat ay natakot sa kanya ng ganoon kadali? Nubilang ang lalaking iyon nakakapasok lang sa Transcendent Realm. Ano ang dapat ikatakot? Habang tumutunog ang boses, ang mga tao ay kusang humakbang sa pamamagitan ng paghihiwalay sa dalawang panig. Pagkatapos, 3 tao ang lumabas sa kampo ng kaaway. Ang pagkakaiba lang ng 3 ay ang mga kulay ng kanilang mga leather jacket at mask ay nagninangas na kulay. Ang 3 ay binubuo ng 2 lalaki at isang babae. Ang pinuno nila ay isang lalaki, kasunod ang isang lalaki at isang babae. Sa pagkakataong ito, nagsalita na ang pinuno ng 3. Ngunit, ang boses ng lalaki ay napalabas sa pamamagitan ng voice changer nang magsalita ito, kaya hindi mahuhulaan ang kanyang edad sa ngayon. Gayunpaman, sa gwapong katangian ng lalaking iyon, hindi siya ganoon katanda. He then commanded, "Sige at turuan mo siya ng leksyon." Nang maibigay na ang utos na iyon, sabay-sabay na humakbang ang babaeng nasa likuran niya. Naglabas siya ng dagger mula sa kanyang boot gamit ang kanyang backhand. Nang titigan niya ng masama si Bardo ay para itong isang magandang makamandag na ahas na nakatitig sa biktima nito. Naramdaman ni Bardo ang isang lubhang mapanganib na aura mula sa kanyang katawan, at siya ay medyo kinabahan. Habang sinusukat pa niya ang magandang babae, naging after image ito at sinugod siya. Ang bilis naman. Labis na namangha si Bardo sa kaibuturan. Katutubo niyang itinaas ang talim sa kanyang kamay at hinarang ang punyal na ginagamit ng babae para saksakin siya. Bagamat napigilan ni Bardo ang unang suntok ng kalaban, hindi tumigil ang babaeng iyon. Ang dagger na gumagalaw sa kanyang kamay ay kasing ganda ng mga magic trick. Dahil dito, si Bardo, nakakapasok lang sa Realm of Transcendent, ay nakamamatay na sinupil ng kanyang kalaban sa sandaling nagsimula ang labanan. Nang makitang wala na ang sitwasyon, 2 sa mga katabi ni Bardo na katabi niya ang naghawak ng kanilang mga armas. Handa silang tulungan si Bardo sa pakikipaglaban sa unang pagkakataon. Gayunpaman, bago nila ito magawa, nakita nila ang taong nasa likod ng kanilang kaaway na pinuno na gumagalaw sa bilis ng kidlat. Hinampis sila ng 2 kamay ng lalaking iyon. Hindi man lang natanong ng mga kasama ni Bardo ang sandata ng kanilang karibal nang makaramdam sila ng malamig na sensasyon sa kanilang leeg. Isang madugong pulang linya ang lumitaw sa leeg ng 2, bumulwak ang sariwang dugo. Ang duo ay pinatay ng kanilang kaaway sa ilang segundo. Ngayon sila ay nakahiga ng hindi gumagalaw sa lupa. Si Bardo ay pinilit ng babaeng iyon sa isang sulok.
Sa kabila ng paggamit ng lahat ng kanyang lakas upang labanan ang kanyang mga pag-atake, ang kanyang kapangyarihan ay hindi katumbas ng kanyang kalaban. Nagkataon din na ang babaeng iyon ay isang transcendent powerhouse, at tiyak na hindi siya rookie ng Transcendent Realm. Sa isang iglap, ilang beses nang sinaksak ng babaeng iyon ang katawan ni Bardo. Maging ang maikling talon sa kanyang kamay ay nilaslas ng kanyang karibal. Samantala, ang lahat sa pangkat ni Bardo ay napatay ng kanyang kaaway. Ang mga bangkay ay nakahiga kung saan-saan sa lupa. Sa loob ng dalawang sasakyan, ang mga senior executive na dinala ni Winifred Zia ay lubos na natulala sa eksena. Samantala, nakatingin sa bintana si Winifred sa lahat ng nangyayari sa labas ng bintana. Kahit na marami na siyang pinagdaanan, nagpanik siya sa pagkakataong ito. Smash! Biglang idiniin ang mukha ni Bardo sa bintana sa gilid ni Winifred. Puno ng dugo ang mukha niya. Madam! Takbo! Takbo na! Baka sa mukha ni Bardo ang kawalan ng pag-asa. Ang kanyang mukha, na nakadikit sa bintana, ay tila pambihira. Hindi na nagawang lumaban ng lalaki. Sa malaking agwat ng lakas ng labanan, si Bardo ay hindi kailanman naging katapat ng kalaban. Gayunpaman, ipinahayag niya sa simula na hindi niya papayagan ang sinuman na ilagay ang kanilang daliri sa ginang maliban kung ang kaaway ay tumapak sa kanyang patay na katawan. Ngayon, parang malapit nang magkatotoo iyon. Takbo! Madam! Bagamat hindi praktikal ang babala ni Bardo, iyon pa rin ang pinakamatapat na kaisipan sa kanyang puso. Iniisip pa rin niyang protektahan si Winifred kahit sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Spurt! Kabanata 1558. Mga nasisiraan ng isip. Nakita ni Winifred Zia ang babaeng nakatayo sa likod ni Bardo Waters ng malapitan. Itinaas ng assassin na iyon ang punyal sa kanyang kamay at malakas na itinutok ito sa leeg ni Bardo. Isang malaking subo ng dugo ang bumulwak mula sa bibig ni Bardo, at siya ay napahiga habang siya ay gumulong sa lupa, nanlaki ang mga mata. Sa pamamagitan ng malabong salamin, pinanood ni Winifred si Bardo at ang iba pang namatay sa kanyang harapan upang protektahan siya. Biglang tumulo ang luha mula sa mga mata ni Winifred na hindi mapigilan. Bardo! Sinigaw niya ang pangalan ni Bardo, ngunit hindi na siya masagot ng lalaking iyon. Isang kalabog ang narinig mula sa bintana ng sasakyan. Sumabog ang bintana. Inabot ng babaeng iyon ang kamay niya sa loob ng sasakyan at binuksan ang pinto mula sa loob. Pagkatapos, binuhat niya si Winifred palabas ng kotse na parang manok. Kasabay nito, ang iba pang mga senior executive ng Autumn Field Group ay inilabas din sa kotse. Nang makita nila ang mga bangkay na nakahandusay sa kung saan-saan, may mga taong natakot kaya nadungisan nila ang kanilang sarili. Sino ka? Bilang asawa ni Dear Summers, napanatili ni Winifred ang isang tiyak na katahimikan. Napatingin siya sa grupo ng mga tao na may kakaibang kasuotan sa harapan niya habang nagtatanong. Naglakad ang pinunong iyon patungo kay Winifred, pagkatapos ay yumuko at ikinulong ang kanyang baba gamit ang kanyang palad sa isang pulang guwantes na gawa sa balat. Tanong niya, "So, ikaw ang babae ng Palace Master ng Regal Palace?" Tinitigan ni Winifred ang lalaking iyon at tinanong, "Ano ang gusto mo sa akin?" "Wala lang. Nabalitaan ko lang na ang Palace Master ay isang badass, at ang Regal Palace ay kilala sa reign." Hindi lang iyon, sa panahon ngayon, nagsimula pa nga ang organisasyong iyon na mag-transform sa transcendent na organisasyon. Kaya gusto ko lang makipaglaro sa Palace Master. Bahaha. Pagkatapos, binitawan ng lalaking iyon ang baba ni Winifred ng walang babala. Sa susunod na segundo, bigla siyang naglabas ng baril sa kanyang bulsa at bulag na binaril ang mga senior Autumn Field Group executive na nagtagkasama si Winifred para sa business trip. Bang bang bang! Bago pa man makapag-react ang mga iyon ay napatay na sila ng baril ng lalaking ito. May lumabas na dugo mula sa ulo ng abogadong dala ni Winifred. Tumalsik ang dugo niya sa buong mukha ni Winifred. Ang mainit na dugo ay nagdulot sa kanya ng katutubo na tumili. "Bakit? Ano ang ginagawa mo?" "Muhaha. Alisin mo siya." Kakaibang sayaw ng pinunong iyon sa harap ni Winifred. Maya-maya pa ay hinailan na ng alipors niya si Winifred at isinakay sa kotse sa likod. Habang papalayo ang grupo ng mga mamamatay tao, nasunog ang kalsada sa likod nila. Kasabay nito, sa Con City ng Celestial Empire.
Dahil sa pagkakaiba ng oras, gabi na sa Italia ngayon, ngunit alas 10 pa lang ng umaga sa lungsod ng Cannes. Kaya maagang nagising si Tyr ngayon. Kagabi, natulog siya sa tabi mismo ni Cyrene Summers. Pagbangon niya sa umaga, nakatanggap siya ng tawag mula kay Winifred at nalaman niyang sumakay na siya ng eroplano pabalik sa Celestial Empire. Napag-usapan na niya ang pagbabalik niya kay Cyrene. Magkasama silang dalawa sa supermarket para bumili ng mga lulutuin, maghanda ng pagkain, at hihintayin si Winifred na umuwi para kumain ng hapunan. Tumayo na ang mag-ama at naghilamos. Pagkatapos nilang maglinis ng sarili at pumunta sa supermarket. Maraming binili ang dalawa sa supermarket. Ang maliit na batang babae ay may piniling mga kamatis at ilang mga itlog mismo. Kaya na niyang magluto ng mga simpleng ulam tulad ng tomato omelette. Handa na siyang maghanda ng mga ulam para sa kanyang ina mamayang gabi. Ito ang buhay na pinangarap ni Tyr. Gusto niyang makasama ang kanyang pamilya at makasama araw-araw ang kanyang mga anak. Gusto niyang samahan ang kanyang mga anak na bumili ng pagkain, magpadala sa kanila sa paaralan, magsaya ng sama-sama, turuan silang kumilos, turuan silang matuto, at umalis ng magkasama sa katapusan ng linggo para sa mga picnic at field trip. Bumili ang mag-ama sa kanilang sarili ng maraming bagay sa supermarket. Pagkatapos, uuwi na sila. Maya-maya lang, nag-ring ang phone ni Tyr, at may nag-pop up na video call invitation sa screen ng phone niya. Ito ay isang video call mula kay Winifred, ngunit nakita ito ni Tyr na medyo kakaiba. Dahil sa timing, hindi ba dapat ang asawa niya ang nakasakay? Bakit siya magbe-video call sa kanya mula sa eroplano? Naguguluhan man siya, hindi ito inisip ni Tyr. Sa halip, nag-slide siya sa answer button. Subconsciously nagtanong siya, asawa, hindi ka pa nakakasakay ng eroplano? Gayunpaman, hindi si Winifred ang nasa video call. Sa halip, ito ay isang lalaking naka-red leather jacket. Ang misteryosong lalaki ay nakasuot ng skull print mask at napaka-flamboyant na salaming pang-araw. Agad namang nadurog ang puso ni Tyr. Then, subconsciously he tapped on the mute button of the phone right away. Katabi niya si Cyrene at masayang nakangiti pa rin. Tanong niya, Daddy, video call ba iyan kay Mommy? Gusto ko siyang makausap. Nagmamadaling sumagot si Tyr, Cyrene, medyo masama ang signal sa gilid niya. Natapos na ang tawag sa telepono. Oh. Matamis na sagot ni Cyrene at sinabing, pagkatapos, ipaghahanda ko siya ng hapunan sa bahay at hihintayin siyang bumalik at matikman ito. Okay. Hinaplos ni Tyr ang ulo ni Cyrene at sinabing, Darling, wait for Daddy in the car. May nakalimutan akong bilhin ngayon lang. Pupunta ako at kunin ito ngayon. Okay. Masunurin namang tumango si Cyrene, at saka siya pumasok sa kotse gaya ng itinuro. Pagkatapos, kinuha ni Tyr ang phone niya at lumabas ng car park. Habang nasa daan, mas lumalim ang ekspresyon niya. Pagkatapos niyang maglakad papunta sa exit ng car park, muling tiningnan ni Tyr ang screen ng telepono. Sa sandaling iyon, siya ay naging galit na galit tulad ng isang galit na leon. Sa pagkakataong ito, pumunta si Winifred para sa negosasyon sa negosyo. Dahil sa kanyang dahilan upang naroon, hindi siya dapat nasa anumang panganib. Gayunpaman, nagpasya pa rin si Tyr na ipadala si Bardo Waters at iba pa upang maiwasan ang anumang mangyari sa kanyang asawa. Gayunpaman, nangyari pa rin ang bagay na labis na inaalala ni Tyr. Sino ka? Sinubukan ni Tyr ang lahat para maging kalmado. Sa wakas, itinoon niya ang tingin sa screen ng telepono at tinanong ang lalaking naka-red leather jacket, bakit nasa iyo ang telepono ng asawa ko? Isang kakaibang tawa ang lumabas sa bibig ng lalaking naka-red leather jacket. Sabi niya, Palace Master, hindi mo ba nahulaan? Ito ay dahil ang iyong asawa ay nahulog sa aking mga kamay ngayon. Gusto mo ba siyang makilala? Tumibok ng malakas ang puso ni Tyr. Sa sandaling ito, inikot ng lalaking iyon ang kamera ng telepono at itinutok ito sa isang sulok. Nakaupo si Winifred sa isang sofa. Hindi siya napigilan ngunit tahimik na nakaupo doon. Sa katunayan, hindi pinahirapan ng mga lalaki si Winifred matapos siyang kunin, at hindi rin nila siya ginapos. Bagamat nalungkot si Winifred nang makita niyang isa-isang namatay ang kanyang mga kaibigan sa kanyang harapan, kalaunan, nang siya ay dalhin ng mga kidnapper, unti-unti siyang kumalma. Sweetie,
Nang makita ni Tyr na hindi nasaktan si Winifred, medyo na-relax siya. But then, he asked, "Sweetie, are you okay? May ginawa ba sila sa'yo?" Nang makita ni Winifred si Tyr sa video call, agad na nawala ang katahimikan na pinaghirapan niyang i-conjure dahil nasaran siya ng loob. She blurted, "Honey, pinatay nila si Brado. Pinatay din nila ang mga tauhan na sumama sa akin para sa negosasyon sa negosyo." Kabanata 1559. Maglaro tayo. With that, nagsimulang umiyak si Winifred Zia. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na siya ang asawa ng Palace Master, at hinding-hindi niya magugulo ang mga bagay-bagay. Pero, nang makita niya si Tyr Summers, kahit malakas siyang babae, isa lang siyang babae kung tutuusin. Huminga ng malalim si Tyr at sinabing, "Sweetie, huwag kang matakot. Pupunta ako para kunin ka agad." Wow! Naiinggit talaga ako sa pagmamahalan ninyong dalawa sa isa't isa. Nabalitaan ko na ang pagmamahalan ng Palace Master at ng kanyang asawa ay mas matatag kaysa ginto. Hindi ako naniwala na may tunay na pag-ibig sa mundong ito. Tyr, naniniwala na ako. Ano ang gusto mo sa amin? Mariing nakasimangot si Tyr. Alam niyang walang kwenta ang magsabi ng kahit ano para sa banta ng kidnapper sa mga oras na ito. Tanong niya, "Between me and you, I don't think there is any grudge between us. Kaya bakit mo inagaw ang asawa ko?" Sagot ng kidnapper, "Oo, Tyr, totoo naman na walang sama ng loob sa atin. Hindi pa nga tayo nagkikita, pero hindi ko kailangan ng dahilan para magawa ang mga bagay-bagay. Isa pa, may maisisiwalat akong kaunting sikreto sa iyo. Ang lahat ng ito ay simula pa lamang. Ang iyong Regal Palace ay medyo masyadong mayabang sa nakalipas na 2 taon, kaya labis kaming nalungkot." Kami. Nadurog ang puso ni Tyr. "Ikaw, saang organisasyon ka galing? Hihihi. Bakit hindi mo subukan at hulaan?" Sinubukan ng lalaki na maging misteryoso. Then, he continued, "Tyr, it's just past midnight now. Laro tayo ha. 24 na oras. Bibigyan kita ng 24 na oras para malaman kung nasaan ako. Pagkatapos, sa loob ng 24 na oras na ito, gagamutin ko ang iyong asawa ng masarap na pagkain at inumin, ngunit papatayin ko siya kapag natapos na ang oras. Maglakas loob ka bang makipaglaro sa akin?" Si Tyr ay nasa Celestial Empire na ngayon, habang ang kidnapper ay nasa Italy. Paano siya maglakbay sa Italy sa loob ng 24 na oras at malaman kung saan matatagpuan si Winifred ay parang naghahanap ng karayom sa isang dayami. Imposibleng maisakatuparan. Pero, walang choice si Tyr. "Tyr, kung hindi ka nang ahas maglaro, papatayin ko ang asawa mo ngayon, hehe. Laro tayo." Walang pag-aalinlangan na tumango si Tyr. Naubusan na siya ng pagpipilian. Mabuti kung ganoon, magsisimula na ang countdown. Countdown, may 24 na oras pa. Natapos agad ang video call. Mahigpit na hinawakan ni Tyr ang phone niya at huminga ng malalim. Sinubukan niyang pakalmayan ang sarili dahil sa sitwasyon, ang kalmado lang ang magbibigay daan sa kanya upang makumplito ang imposibleng misyon na ito. Ang unang ginawa ni Tyr ay tinawagan si Helen Cole at yayain siyang pumunta sa supermarket para sunduin si Cyrene Summers. Pagkatapos ng tawag, tinawagan niya si Drake Tucker at sinabi sa kanya na kahit anong paraan ang gamitin niya, kailangan niyang tulungan si Tyr na sumakay ng eroplano papuntang Italy sa loob ng kalahating oras. Makalipas ang halos 10 minuto, pinaandar ni Helen ang kanyang sasakyan papunta sa parking lot kung saan naroon si Tyr. She asked, "Tyr, what happened? Hindi ka ba sumama kay Cyrene? Bakit kailangan mo pa akong sumando?" Sadyang umiwas si Tyr sa kanyang anak at hindi sinabi sa kanya ang nangyari kay Winifred. Pagkatapos, hinailan niya si Helen sa gilid at sinabing, "Nay, minsan ko lang sasabihin. May nanghuli kay Winifred sa Italy. Kailangan ko siyang puntahan ngayon." "Anong nangyari kay Winifred?" Biglang nag-alala si Helen. Nang makita niya ang pagmamadali sa mukha ni Tyr, nahulaan niya na ang bagay na ito ay tiyak na hindi madaling lutesin. Sagot naman ni Tyr, "Ma, maliit na bagay lang. Hindi mo rin dapat ipag-alala. Iuuwi ko talaga si Winifred ng ligtas." Matapos sabihin iyon, wala nang oras si Tyr para magpaliwanag pa kay Helen.
Sa oras na ito, maririnig ang propeller ng helicopter sa labas ng paradahan ng sasakyan. Isang helicopter ang lumilipad sa itaas ng ulo ni Tyr. Dahil ang lugar na ito ay walang tamang plataporma para sa helicopter na lumapag, si Tyr ay kailangang tumakbo sa itaas na palapag upang ang sasakyang panghimpapawid ay makababa ng hagdan para sa kanya. Pagkatapos, tumalon si Tyr mula sa gilid ng itaas na palapag at hinawakan ang ibabang baitang ng hagdan. Pagkatapos, umakyat siya sa hagdan at sumakay sa helicopter. Sa loob ng helicopter, sabay sabi ni Drake sa kanya, "Mr. Summers, handa na ang private plane papuntang Italy. Maaari itong umalis anumang oras. Para sa ganitong uri ng pribadong eroplano na lumipad sa ibang bansa, kailangan nitong sumailalim sa napakahirap na proseso at pamamaraan. Para makumplito ang buong pamamaraan, mangangailangan ito ng hindi bababa sa ilang araw." Gayunpaman, nagawa ni Drake na ayusin ang lahat para kay Tyr sa loob ng ilang minuto. Ito ay higit pa sa sapat upang ipahiwatig kung gaano ka-impluwensya ang kapangyarihan ni Drake sa Con City. Dahan daw ang pinunasan ni Tyr ang kanyang mga templo gamit ang kanyang kamay at sinabing, "Bilasan mo." Roger yan. Ang helicopter ay muling bumilis at lumipad sa paliparan ng napakabilis. Pagkababa ni Tyr sa eroplano, tinawagan niya si Clifford Han. Matapos malaman ni Clifford na may nangyari kay Winifred, nagulat din siya. "Boss, what the heck is this situation? Why would sister-in-law encounter this? How stupid are Bardo and others based?" "Patay na si Bardo," sagot ni Tyr. "Nagtataka din ako, sino ba ang misteryosong lalaking iyon at bakit niya kikidnapin si Winifred?" Pero, sa tono niya, parang ginagawa niya lahat ng ito para targetin ang Regal Palace. Target Regal Palace. Malungkot din ang ekspresyon ni Clifford sa kabilang dulo ng telepono. Aniya, baka kasabwat itong grupo ng mga kidnapper sa mga nang-aasar sa ating Regal Palace kamakailan. "What do you mean?" Natigilan si Tyr at nagtanong, "What happened to the organization recently?" Sa kabilang dulo ng telepono, tumahimik din sandali si Clifford bago siya sumagot, "Noong nakaraan, pinalipad ng ating Regal Palace ang lahat ng miyembro natin sa Thailand para makipaglaban sa Leviathan sect. Nabawasan ng husto ang ating lakas pagkatapos ng digmaan. Kaya, maraming pang-internasyonal na mga kampan ang sinasamantala ang pagkakataong ito para salakayin ang ating organisasyon." Sabi ni Tyr, "I'm not in the mood to listen to this now. That guy told me to find him within 24 hours, or else he will kill Winifred. I should not let anything happen to her." Sabi ni Clifford, "Makikipag-ugnayan ako kaagad sa pamilya Harriet sa Italy at hihilingin sa kanila na tulungan kaming mahanap ang lokasyon ng lalaking iyon. At saka, lilipad ako ngayon papuntang Italy. Para magkita tayo sa airport." "Mabuti." Tumango si Tyr, sa kanya in-end ang tawag. Sa oras na ito, nakarating na siya sa tarmac ng airport. May nakaparadang pribadong eroplano dito. Sumakay si Tyr sa private plane nang lumipad ito at lumipad patungo sa direksyon. Ang eroplanong ito ay maaaring lumipad ng mas mabilis kaysa sa isang ordinaryong Airbus. Umabot ng halos 10 oras bago lumapag ang private plane sa airport sa Italy. Countdown, 13 oras na lang. Paglabas ni Tyr sa private airport ay naghihintay na sa kanya si Clifford at ang Regal Palace Hawks doon. "Boss." Nang makita nila si Tyr, naglakad kaagad si Clifford at Hawks papunta sa kanya. Iniulat ni Clifford ang kanyang pag-unlad. "Nakipag-ugnayan na ako sa pamilyang Harriet. Ngayon, pinakilos na nila ang mga koneksyon nito sa buong bansa para hanapin si sister-in-law." Sabay-sabay ding ibinalita ni Clifford, "Sinabi din sa amin ng Harriet family ang sitwasyon ng mahuli si sister-in-law. Unfortunately, nangyari ito kagabi. Sina Bardo at ang iba pa ay sinalakay habang ini-escort nila si sister-in-law sa airport." Kabanata 1560. Hindi na tayo maghihintay. Sila ay isang grupo ng mga tao na nagsusuot ng mga leather jacket at skull print mask. Ngunit ipinaliwanag ng pamilyang Harriet na hindi pa nila narinig ang isang grupo na nakasuot ng ganito dati. Samantala, nakipag-ugnayan sa amin ang 4 na magagandang pamilya sa Milan. Sinabi nila sa amin na hindi pa nila nakikita ang ganong grupo dati, alinman. Sabi ni Tyr, 13 hours na lang ang natitira namin. Nauubusan na ako ng time.
Ipaalam sa Chiropter ay na gamitin ang lahat ng awtoridad ng Shadow Department para imbestigahan ang organisasyong ito. Sa pamamagitan nito, muling kinuha ni Tyr ang kanyang telepono at nag-login sa website ng GPE. Maya-maya, may lumabas na logo ng mata sa screen ng telepono. Kaagad pagkatapos, nag-flash ang screen, at lumitaw ang isang GPE liaison officer sa kabilang panig ng screen. "Hello, Mr. Summers." Paliwanag ni Tyr, "Ang asawa ko ay kinidnap ng isang grupo ng mga tao na nakasuot ng leather jacket at skull print mask. Gusto kong ibigay mo sa akin ang lokasyon ng mga kidnappers. Magkano ang bayad?" Ang opisyal ng tagapag-ugnay ng GPE sa kabilang dulo ng telepono, na palaging may hindi nakakapinsalang ngiti, ay sumagot, "Syempre, Mr. Summers. Mangyaring maghintay ng ilang sandali." Pagkatapos, naging itim ang screen ng video. Pagkatapos, makalipas ang mga 20 segundo, bumalik ito. Isang apologetic na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ng GPE liaison officer. Sabi niya, "I'm sorry, Mr. Summers. Hindi matanggap ng aming organisasyon ang intelligence mission na ito." "Ano?" Si Tyr, na nagawang manatiling kalma sa simula, ay biglang naglipad sa matinding galit. "What do you mean by that? Hindi ba sinasabi ng GPE na maaari nilang malaman ang lahat ng katalinuhan na mayroon sa mundo? Kaya bakit mo tinatanggihan ang kaso ko?" Sa puntong ito, hindi na napigilan ni Tyr ang kanyang katinoan. Kaya niyang gawin ang anumang bagay ng mahinahon, ngunit hindi siya maaaring manatiling cool kapag nasa panganib si Winifred. Magalang na tumugon ang GPE liaison officer na iyon, "Mr. Summers, sa pagkakataong ito ay hindi pera o insurance ang usapin kundi dahil kulang sa awtoridad ang ating organisasyon." "Anong ibig mong sabihin dyan? Hindi ko masyadong may reveal. Mr. Summers, paalam sa ngayon at inaasahan ko ang susunod na pagkakataon para tayo ay magtulungan ng masaya." Pagkasabi niyon, agad na naging itim ang screen ng telepono. Nag-offline ang GPE liaison officer na iyon. Ang sitwasyong ito ang unang beses na nakatagpo ni Tyr pagkatapos ng pagharap sa GPE sa loob ng maraming taon. Bago ito, hindi pa niya narinig ang isang sitwasyon kung saan walang sapat na awtoridad ang GPE. Ano ang nangyayari dito? Ano ang background ng kanyang karibal? Maging ang GPE, sino ang nakakaalam ng lahat tungkol sa mundong ito, ay hindi nang ahas na ibunyag ang kanilang impormasyon. Pakiramdam ni Tyr ay nagiging mas komplikado ang lahat. "Boss, what's going on?" Clifford Han, who was right beside Tyr, voiced his thoughts. Sagot ni Tyr, kumilos ang GPE sa karakter nito. Ang samahang iyon ay laging kaaman sa pera. Ngunit, sa pagkakataong ito, ayaw na nilang kumita ng pera. Pakiramdam ko ay hindi ka panipaniwala ang buong pangyayaring ito. Itinaas ni Clifford ang kanyang baba gamit ang kanyang kamay at nag-isip. Samantala, nagmamadaling sinabi sa gilid ng mga nakatatandang kapatid ng Hawks, bago ang sorpresang pag-atake sa Regal Palace sa Milan, lumapit din si Phantom Dragon sa GPE noon. Noon, ganoon din ang sinabi nila. Sinabi nila sa kanya na walang GPE ang awtoridad na imbestigahan ang ating kaaway. Kumunat ang noo ni Tyr at nagtanong, ano ang nangyari sa Phantom Dragon? Paliwanag ng panganay sa Hawks, isang hotel sa Chinatown sa ilalim ng pangangalaga ng Phantom Dragon ang pinasabog. Maraming tao ang namatay sa pambobomba, ngunit hindi pa nakikita ng Phantom Dragon ang salarin hanggang ngayon. Nagkataon na ang Regal Palace ang #1 organization sa reign kamakailan. Kasabay nito, maging ang 5 Kings o ang 18 general ng Regal Palace, sila rin ay nagtamasa ng mahusay na katanyagan sa internasyonal na antas. Sa makatuwid, halos imposible para sa anumang organisasyon na maglakas loob na gumawa ng hakbang laban sa mga ari-arian ng Regal Palace. Gayon din, ang hotel ng Phantom Dragon sa Chinatown ay hindi kapani-paniwalang kilala. Ang ari-arian na iyon ang naging buhay niya. Kaya sino ang magkakaroon ng ganoong katapangan at lakas ng loob para bombahin ang hotel ng Phantom Dragon? Let's drop this topic for now. After we find Winifred, I will go back to Regal Palace to solve these matters, sabi ni Tyr. After that, umalis na siya ng airport kasama si Clifford and the others. Sa bakana ng airport ay may hilera na ng mga sasakyan na naghihintay sa kanilang pagdating. Ang pinuno ay isang lalaking nagngangalang Reguel na nagkataong kanang kamay ni Bardo Waters.
Kagabi, hindi pinaponte ni Reguel si Winifred sa airport kasama si Bardo. Kaya naman, nang salakayin si Bardo at ang iba pa, umiwas si Reguel ng isang bala. Matapos mapatay si Bardo at ang iba pa sa operasyon, kinuha na ni Reguel ang posisyon ni Bardo. Siya ang responsable sa lahat ng mga bagay sa bansang ito ngayon. Sumakay ang grupo sa mga sasakyan at nagtungo sa isang villa na pag-aari ng Regal Palace. Palace Master, pinakilos namin ang lahat ng manpower ng aming organisasyon para hanapin ang madam. Samantala, ang lahat ng mga pangunahing fans sa Milan ay pinakilos ang kanilang mga tauhan upang hanapin din siya. Pinuno ni Reguel si Tyr ng sitwasyon sa unang pagkakataon. Kasabay nito ay ibinunyag din niya ang bawat detalye ng kanyang arrangement kay Tyr. Palace Master, sa sandaling matanggap ko ang balita, inayos ko ang ating mga tauhan upang imbestigahan ang bagay na iyon. Bukod pa riyan, partikular akong nakipag-ugnayan sa mga opisyal at humingi ng kanilang tulong. Kasabay nito, nakipag-ugnayan din ako sa mga pangunahing assassin at mercenaryong organisasyon, gusto kong subukan ito, at baka may malaman tayo mula sa kanila. Well, have you found any reliable information? Pinutol ni Tyr ang briefing ni Reguel at nagtanong. Wala pa, Palace Master, ngunit naniniwala ako sa masusing pag-deploy kung ito, malapit ko nang mahanap ang kinaroroonan ni Madam. Boom! Hindi kumibo si Tyr. Ngunit, si Clifford sa tabi niya ay sinipa si Reguel. Ang sabi niya, hindi kailangan ng Regal Palace ng basura na puro usapan lang ang ginagawa. Reguel, tama ba? We are not here to listen to your words and watch you show of how well you arrange things. Ang kailangan nating malaman ay kung nasaan na ang hipag ko. Si Reguel ay sinipa ni Clifford, at sakit ang nakasulat sa buong mukha niya. Nagbibilang, 12 oras na lang. Walang tigil na hinihimas ni Tyr ang kanyang mga templo. Ang nagliliyab na araw ay mataas sa langit, ngunit malamig na bog zone ng hangin ang umiihip sa kanila. Dapat ko bang hilingin sa namamahala sa pamilyang Harriet na puntahan ka? Tanong ni Clifford. What's the point of me meeting him now? Tyr was helpless. Right now, locating Winifred is like looking for a needle in a haystack, but I won't give up. Nasa ibang bansa sila. Kahit na ang Regal Palace ay may isang tiyak na antas ng kapangyarihan, ito ay hindi pa rin ang parehong turf bilang Regal Palace. Sa makatuwid, sa sandaling ito, si Tyr ay walang maraming mga trick sa kanyang manggas. Ang tanging magagawa niya ay maghintay ng balitang dumating. Ang pamilyang Harriet ang pinakamalaking organisasyon ng mafia. Mayroon din silang malakas na sistema ng katalinuhan. Kung nabigo silang malaman ang lokasyon ni Winifred, walang ibang makakaalam sa lokasyon ni Winifred. Naghintay si Tyr ng balita mula sa pamilya Harriet hanggang alas 7 ng gabi. Gayunpaman, wala pa rin siyang narinig mula sa pamilyang Harriet. Nagbibilang, 5 oras na naman ang natitira. Hindi na tayo makapaghintay ng balita dito. Mula nang mahuli si Winifred, buong araw na hindi kumakain si Tyr, pero ngayon, katatapos lang niya ng isang malaking bowl ng egg fried rice. Pagkatapos, pinunasan niya ang kanyang bibig ng tisyo at sinabing, may naisip ako bigla.